biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin. Amen. Sa pag-aaral ng kanyang salita, amen, ating punto ngayon ang aklat ng Lucas chapter 1 verse 78 to 79. Ito po yung kapanganakan ni Juan Bautista. Pagamat ito po ay natala na mayroong magandang pangako ang Panginoon at harinawa magandang pangako na ito ng ating Panginoon ay mangyari sa bawat isa sa atin. Okay, ating pong basahin Lucas chapter 1 verse 78 to 79. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin, upang liwanagan ang nalulugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito nga po yung ating paksang pag-aaralan, amen, ang tinatawag na the way of peace. Ito yung binanggit sa ating binasa sa verse 79, upang liwanagan ang mga nalulugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Sa English, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet in the way of peace. Kaya ito po yung ating paksang pag-aaralan, the way of peace, ang daan ng kapayapaan. At actually, ito ang pinakang hinahangad ng lahat ng tao, pagamat ito na rin yung fulfillment of life, na lagi nating nababanggit na ang hangad talaga ng tao, full of joy, full of peace, and full of love. At yun yung contentment, yung kapanatagan, kapayapaan. Kaya nga sabi ng ating Peso Kristo, John 10:10, sa kalahating bahagi ay binanggit niya roon, na siya ay naparito sa ibabaw ng lupa upang magbigay ng buhay sa mga tupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya ang kabuuan nun, isang buhay na ganap, kasiyasiya, yung contentment. At doon sa contentment, kabilang na doon, etong tatlong hinahangad ng lahat ng tao. Full of joy, full of peace, and full of love. Bagamat na andito tayo sa pag-aaral, the way of peace. Pero yung the way of peace, pag nakuha po natin yung full of joy, full of peace, and full of love, dun sa full of peace, magkakaakibat na yan, magkakasama yan. Hindi na po natin pwedeng paghiwalayin yung tatlo na yan. Full of joy, full of peace, and full of love. Ang resulta niyan sa buhay ng tao, contentment. At yan yung biyaya ng ating Panginoon. And then dito, sa ating teksto, ito yung sinabi ng Panginoon para sa kaganapan ng pangungulila ng kaluluwa ng tao sa loob niya. Dahil ito nga ang hangad ng tao. Yung tinatawag na kapayapaan, kapanatagan, kagalakan, kakontentuhan. Na hindi po masumpungan ng tao. Hindi po nalubos. Kaya po ang isang katunayan niyan sa banal na kasulatan ay si Haring Solomon, na pinagpala ng ating Panginoon ng kadakilaan, karangyaan at kayamanan. Ang kayamanan niya hindi po nababawasan, lalo pang nadadagdagan. Pero siya rin ang may sabi sa kanyang sinulat sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me, all is vexation of life and vanity. Kaya si Haring Solomon, hindi po niya nasumpungan yung full of joy, full of peace, and full of love, or else yung contentment. Bagamat nasa kanya na ang iniisip ng tao na magbibigay sa kanya ng kasiyahan. Ang kasiyahan na kamit ni Haring Solomon, lahat ay pansamantala. Pero yung tinatawag na lubos at ganap, hindi nga po. Kaya dahil dito, ito binanggit dito sa banal na kasulatan, ito yung buhay na isang pag-asa na sinasabi rito dahil sa magiliw na habag
ng ating Panginoon Diyos, yung pagbubukang liwayway, sisilang sa atin. Nang ibig sabihin, ang tao ay naghahanap ng liwanag, naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng buhay, kapayapaan, kakontentuhan at yung kagalakan, at si Haring Solomon nabigo. Ang kanyang nakamit ay lahat ay pansamantala. Deep inside, bigo talaga siya. Kaya ito po yung lagi ko nababanggit sa aking pangangaral, si Haring Solomon, na depressed sa kanyang buhay. Sinabi niya, I hated life. Nawalan siya ng gana. Nang ibig sabihin, lahat daw ng bagay ay pagod lang at kabagabagan lamang, pananamlay lang ng buhay o kapaguran lamang. Sapagkat ang dahilan, wala pa pong tumutubos sa kasalanan. Kaya yung ibinigay talaga sa kanya ng ating Panginoon Diyos, ayon na rin sa tinatawag na biyaya ng Panginoon at pangako ng Panginoon sa lumang tipan, yun lang ang ibinigay sa kanya. Bagamat si Haring Solomon, hindi pa man lubos yung pagsunod niya sa tinatawag na kautusan o lumang tipan, pero andun siya sa bracket ng mga propeta na hinanap niya kung ano ang kalooban ng Diyos at pinagpala siya ng lubos. Pinagpala siya ng ating Panginoon Diyos higit kaysa kautusan na ipinangako niya sa Israelita yung pagkakatatag ng lumang tipan. Yung tipan ng kautusan, yun ang pangako ng Panginoon na sinasabi nga sa aklat ng Deuteronomio na kung saan ay ibubuhos niya yung mga pagpapala. Kaya lang yung mga pagpapala na ibinibigay ng ating Panginoon Diyos sa kautusan at mga biyaya na ibibigay niya sa kautusan, yun po ay pang-ibabaw lamang ng lupa. Hindi po ipinangako at hindi ron isinali yung tinatawag na kapayapaan ng puso at isipan, buhay na walang hanggan o kaharian ng langit. Hindi po kasali doon. Ang kasali lang doon, to be rich and famous. Opo, ito po yung sinasabi sa aklat ng Deuteronomio chapter 28. Ito po yung kalahati ng chapter, pagpapala po sa lahat ng mga susunod ayon sa kautusan. Ito po sabi sa verse 1, at mangyayari kung iyong didinggin masikap ang tinig ng iyong Panginoon Diyos na iniuutos sa iyo sa araw nito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo, aabot sa iyo, at kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, magiging mapalad ka sa bayan, magiging mapalad ka sa parang, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, ang bunga ng iyong lupa, ang bunga ng iyong mga hayop, karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong panayok, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Ito po, puro pagpapala po ito. At ang sabi rito sa verse 13, lakdangan natin yung iba, pero pwede rin naman yung basahin. Ang sabi rito sa verse 13, at gagawin ka ng Panginoon na ulo, hindi ka buntot, ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapa sa ilalim. Kung iyon didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, at iyong sundin at gawin. Huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, sa upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Kaya ito, yung pangako ng Panginoon, napakaraming pagpapala at nakamit yun ni Haring Solomon, bagamat bata pa siya. Sapagkat nakabracket si Haring Solomon doon sa tinatawag ng mga propeta o lingkod ng ating Panginoon, sapagkat hindi pa nga napapatunayan lubos sa buhay ni Haring Solomon na sumunod nga siya sa kautusan ng Diyos. Kaya po higit na mas mataas yung mga propeta kaysa doon sa sumusunod sa kautusan. Kaya dito, ito lang, nung bata pa si Haring Solomon, ay naibigay na sa kanya yung biyaya, favor ng Panginoon, sapagkat si Haring Solomon naghahandog lamang sa Diyos doon sa matataas na lugar, na ibig sabihin, iginagawa niya ng karangalan ang ating Panginoon tuwing siya'y maghahandog. And then, pag siya'y naghandog mula sa kanyang puso at isipan, nakalulugod sa ating Panginoon, hindi niya kinatatamaran na sabi, pwede naman maghandog sa kapatagan na pati aakyat pa sa bundok. Ewan ko rin lang ba, pero sa katotohanan lamang, ang paghahandog sa mataas na dako, pagka yun ay sinunog, yung yung usok niya, pumapailang lang na kaagad. Hindi doon sa baba. Then I believe
Ito yung nais ng marami na gusto nila pag naghandog sa Diyos, yung kaaya-aya, katanggap-tanggap. Kaya isang gabi sa panaginip ni Hari Solomon o sa pangitain ni Hari Solomon, sinabi sa kanya ng ating Panginoon Diyos, humiling ka, ibibigay sa iyo. At ang hiniling ni Hari Solomon ay ang karunungan na sinasabi niya, bigyan mo ako ng karunungan sapagkat ang iyong lingkod ay bata pa, hindi ko po alam ang paglabas at pumasok sa iyong bayan, maging ang paghatol sa kanila sa ikabubuti na iyong bayan. Bigyan mo nga ako ng karunungan upang mapangalagaan ko ang iyong malaking bayan. Yung piningi ni Hari Solomon nakalugod sa Diyos sapagkat o ang dahilan, ang hiningi niyang karunungan ay persona ng Diyos, wisdom. And that is the Holy Spirit. Nang ibig sabihin, ang karunungan ay isang kakayanan na magpasya ng tama. Wisdom is an ability to choose right. At yung wisdom ay hiningi ni Hari Solomon para gamitin sa ikabubuti ng bayan ng Diyos. At ang hiningi ni Hari Solomon, nakalugod sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, yung hindi mo hiningi, ibibigay din sa iyo. At yung binigay ng ating Panginoon, yun yung pangako ng kautusan o lumang tipan. Pangako sa susunod sa mga kautusan ng Diyos at si Hari Solomon, babago pang hari. Hindi pa siya nasusubok kung siya nga ay lalakad ayon sa kautusan ng Diyos, pero yung kanyang puso, yung kanyang isipan, mas higit sa isinasaad ng kautusan sapagkat ang hiningi niya, wisdom. Wisdom is an ability to choose right. Kaya dahil doon, sabi ng Panginoon, ibibigay sa iyo ang karunungan at ang hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Ngayon, binanggit po natin ang mga bagay na ito. Na si Hari Solomon ay sumunod ng higit na mas mataas kaysa kautusan. Ito yung kusang loob, kusang puso, kusang pag-iisip. Na nais niya na magkaroon ng karunungan para mapangalagaan niya ang bayan ng Diyos. Magkaisa sila ng damdamin at kalooban ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin may tatanggi sa buhay ng tao, may kulang pa rin talaga. May nawawala at yun nga yung larawan at wangis ng Diyos. The righteousness and the holiness at ang nahingi ni Haring Solomon na kumbok niya pero hindi lubos at ganap. Lagi natin binabanggit sa lumang tipan na sinasabi nga, the Spirit of the Lord is upon him, upon them. The Spirit of the Lord is unto him, unto them. Ang binabanggit sa banal na Espiritu ng Panginoon na sumasa kanila ay upon and unto. Pero dito sa bagong tipan, iba, the Spirit of the Lord is dwell in him. The Spirit of the Lord is abide in him. Kaya meron malaking pagkakaiba yung sumasa kanila at tumitira sa kanila. Kaya ibig sabihin yung nahingi ni Hari Solomon na wisdom, sumasa kanya, gumagaway sa kanya, pero hindi po nananahan at o tumitira sa loob niya, bagamat ibinigay ni Diyos. Kaya lagi ko nababanggit, kagaya po ito ng isang dart. Yung mga naglalaro ng dart. May mga number po yan. Number 20, number 19, number 18, number 17. At dito sa bandang itaas, yung may mga kulay-kulay na yon, meron doon triple, meron double. Then sa gitna po, meron dyan nakalagay na bullseye. Kumbaga sa dart, yung hiningi ni Hari Solomon, bullseye. Hindi niya iniisip yun, hindi niya alam yun. Ang gusto lang niya, paano niya magagampanan bilang isang bata pang hari na mapangalagaan ang bayan ng Diyos. Kaya yung hiningi niya nakalugod sa Diyos para siyang naka-bullseye sa dart. Pero bagamat bullseye, sa gitna po ng dart, ng bullseye, meron pa dong kulay pula. Yun po yung pinakang cherry. Yun yung lubos at kaganapan. Nang ibig sabihin, eto ang ibig sabihin nun, sa bagong tipan, ang tumatanggap ng persona ng Diyos sa pamagitan ng karunungan o ng banal na Espiritu ay nakakatanggap din dun sa tinatawag na cherry sa kalagitnaan ng bullseye. Ibig sabihin, natumbok mo yung pinakang sentro ng plano layunin ng ating Panginoon Diyos. Nadaanan lang po natin ito
Sapagkat lahat tayo, lahat ng tao ay naghahanap ng kapayapaan, kapanatagan, kagalakan, katuwaan, kakontentuhan ng buhay. Pero bigo at bigo. Gaya ni Ari Solomon, bigo pa rin. Bagamat hindi na po natin ang alam o hindi na po natin alam ang history ng tinatawag na bagong tipan. Sapagkat hindi po natatala sa banal na kasulatan kung sino-sino yung nakapasok sa bagong tipan na nagkapit ng kapayapaan, kapanatagan, sapagkat yung binabasa natin bagong tipan, mostly si Apostol Pablo ang nagsasaad. At si Apostol Pablo ay nagpapahayag na nasumpungan niya yung full of joy, full of peace, and full of love. Kaya naipahayag niya rin ito sa aklat ng Ephesians chapter 2, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na kung saan ang buhay ng tao ay tinatawag ng Panginoon para magtamo at magkamit ng tunay na buhay. Ephesians chapter 2, verse 12, na kayo ng mga panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo ng unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isahan dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Na inalis ang pagkakaalit sa pamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangis sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan, upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinapangaral ng kapayapaan sa inyong nangalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit, sapagkat sa pamagitan niya tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, ng mga propeta at ni Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal. Sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Banggit po dito, upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Pero sa panahon ng lumang tipan at ng mga propeta ay ang nababanggit po natin, hindi po dwell and abide, unto and upon. Pero dito po, ito po yung isang halimbawa na nakita po natin na ang ginamit po dito ay pagtahan, pagtira. Bagamat ang nakalagay dito, in whom also are builded together for a habitation of God through the Spirit. Habitation, ibig sabihin, pananahanan ng Espiritu o tahanan ng ating Panginoon. Okay, balik tayo. Ang kapayapaan daw ay ginagawa sa pamagitan ng isang taong bago. Relatedly, ang pagiging isang taong bago, mangyayari lamang po yan through Jesus Christ and through redemption, at naganap na yon ng ating Panginoon Jesucristo. Yung pagkatubo sa atin, ang kailangan na lang talaga natin ay kung paano ito natin gagampanan, makakamit o matatanggap yung tinatawag na redemption, sapagkat kapag nakapasok tayo sa tinatawag na redemption, matatanggap po natin ng kalayaan, kapayapaan, isang bagong tao, isang bagong buhay. At ang sabi sa pagiging isang bagong tao, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Kaya relatedly, nang isilang naman ang ating Paiso Kristo, ito naman ang nangyari sa Lucas chapter 2. Ganito pa rin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi rito, simulan po natin sa verse 10,
At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito dinadalang ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito sa inyo ay magiging pinakatanda. Masusumpungan nyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At nangyari na lisanin sila ng mga anghel at napasalangit ang mga pastor ay nagsang-usapan at nagsiparoon, magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari na pinagbibigay alam sa atin ng Panginoon. Binanggit po dito ng anghel at ng maraming hukbo o anghel na sabi ron, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya ibig sabihin, on that time, yung pagkauhaw ng tao para sa usapin ng kapayapaan, hanggang ngayon naman, hangad pa rin ng maraming tao. Pero dahil lang sa usapin, sabi nga ng mga hindi mapagkasunduan sa mga nasa taas, damay yung mga nasa ibaba. Kaya yung po mga gera-gera na yan, ako, paano magkakaroon ng kapayapaan kung may gera? Kaya nga, ang panalangin ko sa bansang Israel, sumaka nila ang kapayapaan at higit sa lahat, makita nila ang buong biyaya ng ating Panginoon. Kasi yung mga gera-gera, hindi po yan nagdadala ng kapayapaan. Gulo. No, yung John 10:10 na ating binabanggit, ang nakalagay doon, hindi naparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ako'y naparito, yun ang Panginoon Kristo, ngunit ako'y naparito upang magbigay ng buhay sa mga tupa, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya yun yung reverse. Sa liwanag ng daan ng Paiso Kristo, kapayapaan, pag-ibig, kapanatagan, kakontentuhan, kagalakan, pero sa kadiliman, ang hasik niyan, pumatay, pumuksa, at magnakaw. Kaya andito po tayo sa daigdig nating kinagagalawan, the battle of the light and the battle of the light and the darkness. At mahalaga po na tayo maging kabahagi sa liwanag. Sapagkat nasa liwanag po ang kapayapaan, sa kadiliman ay wala pong kapayapaan. Napakasakit isipin. Kung ang dalawang hari nung unang panahon ay hindi nagkasundo sa isang usapin, na pwede naman nilang pagkasunduan, pero dahil lang sa mga pride at ego, sabi nga, mauuwi sa digmaan. At sino ang mapupurhisyo? Mga kawal, mga tao na may mga pamilya rin naman. Dahil lang sa kanilang usapan, at kapag lumalala na ang digmaan, saka sila magkakaroon ng tinatawag na peace talk. Magkakaroon ng peace talk, usapang pangkapayapaan, pero yun nga, the collateral damage, maraming namatay. Para ba yung collateral damage, sacrifice? Di dapat sa simula pa lang, andun na yung kapayapaan. Kaya ito, nadaanan lang po natin, sa pagsilang ng ating Paiso Kristo, pwede magkaroon ng tinatawag na tunay at ganap na kapayapaan. Sapagkat sa pagsilang ng ating Paiso Kristo, gagampanan niya ang isang papel na kung saan ay tutubusin niya ang tao sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan na pinasok ni Eva at ni Adan. Sapagkat ito ang nais ng lahat ng tao, masunod ang kanyang gusto at siya yung maghari. Kasi kapag siya ang hari, masusunod niya ang kanyang gusto. Pero kapag hindi siya hari, hindi mangyayari yun. Bakit? Kasi lalabas yung pagkontra. Bagamat nakikita rin natin sa Bible pa man o sa banal na kasulatan pa man at sa panahon natin ngayon, kahit merong hari, meron ding oposisyon.
Kaya sa banal na kasulatan, nangyayari din yan sa bayan ng Diyos. Sa paghahari ni Haring David, merong oposisyon yung kanyang anak. Grabe, ano? Kaya yung mabigat, hindi na lumaban si David kasi kalaban niya, anak niya. At si Haring Solomon, nang bumaba na si Haring Solomon, nagkaroon din yung tinatawag na rebellion. Yun yung mga oposisyon. Pero habang nanunungkulan si Haring Solomon, 40 years, walang rebellion, walang digmaan. As in, wala. Kaya po ang gusto ng tao, siya ang hari. Bakit? Walang kukontra sa kanyang gusto. Ganyan ang gusto ng lahat ng tao, siya ang masunod. Pero actually, kung wala tayong righteousness, wala tayong holiness, pansariling gusto lamang yan. Pero ito ang higit sa lahat. Yung gusto natin ay para matupad, para sa ating kasiyahan. Tinubos tayo ng Panginoon para malubos yung kasiyahan, para malubos yung kapanatagan, malubos yung kakontentuhan, at hindi kailangang ipilit natin ang ating gusto para masiyahan. Kaya dito, pwedeng mawala ang mga digmaan. Inaalala lang po ako na isang awitin. Merry Christmas po sa inyo. At ito po ay aking patutugtugin at arinawa po ay maging aral sa atin na maganda po itong awitin na aking nakita bagamat matagal ko na itong naririnig. No po, pakinggan po natin. So this is Christmas. I hope you
God. Mangyari nawa, ang sabi nung ending ng awitin, war is over. War is over if you want it. Tayo ba sang-ayon doon? Then, kung sang-ayon po tayo na war is over it, ang sabi nga, war is over if you want it. Simulan po natin sa ating sarili. Yung sabi rito, the new one just began. The new one just began. Sa'yo yan magmumula. Sa'yo yung sarili. Na yung contentment, kapayapaan, kapanatagan, matatanggap mo sa pamagitan ng redemption na ginawa ng ating Paiso Kristo, at ito ay nangyari nang tayo'y tubusin ng Panginoon, bagamat nang isilang si Juan Bautista, andito na ang liwanag, magdiliwanag na. Pero hindi po si Juan Bautista ang liwanag. Ipinakilala lamang niya na yung liwanag ay darating na. Ibig sabihin, maganda tayo, mag-excite na tayo, tayo ay magalak matuwa. Sapagkat ang liwanag ng Panginoon darating at yung tinatawag na kapayapaan makakamit na ng tao. At nang isilang ang Paiso Kristo, ito ang sinabi ng mga anghel sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 14. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang kapayapaan ay sa mga taong kinalulugdan niya, at ang kinalulugdan ng ating Panginoon, yung nakakaunawa sa kanyang salita, sa kanyang plano, at ito yung mga taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ibig sabihin, ang kapayapaan, ang kapanatagan, andito na. Kaya lang siyempre, the battle of the lightness and the darkness naglalaban. At harinawa, andito nga tayo sa huling panahon. Hindi papayag ang Panginoon ang buong katotohanan ay makatabunan ng kadiliman, kundi ang liwanag ay sisilang at sisilang, magliliwanag, paliliwanag, malalaman ng lahat ng mga tao kung ano ang kapayapaan, kung ano ang biyaya ng Panginoon. Na sinasabi rin ng banal na kasulatan, ito yung the greatest gift of God sa mga tao. Na makamit at masumpungan ng mga tao, yung tinatawag na katubusan, ang tayo ay makalabas sa kapangyarihan ng kasalanan, at yan ang nagpadilim sa buhay ng tao. Kaya dito mga kapatid sa ating Panginoon, yung pong awitin, John Lennon yun. Namatay po si John Lennon, assassin. Pero ito pong inawit niya, hindi ko po alam dahil di ko naman nare-research kung yan yung huli niyang awitin. Kaya ibig sabihin, napakaganda, napakalalim ng awitin ni John Lennon. At ito ay para sa buong mundo. Yung sinasabi niya, the new one just began. Ang ganda ng awitin ng Pilipino, bagong taon ay magbagong buhay. At ang pananalig, pananampalataya at pagkaisa, pagpapatubos natin sa ating Panginoong Kristo, yan ang pasimula ng bagong buhay. Kaya sabi rito, let's fight. Ang sabi doon, yung laban, yung ating pakikipagbaka, sabi itigil na. Stop fight, tigil na. Kasi di natin makakamit doon ang kapayapaan. Ginawa na yan ng marami, pagod na ang mundo sa usapin ng digmaan. Marami na naghari. Sabi nga natin, nagkaroon na ng First World Empire, King Nebuchadnezzar. Nakontrol niya ang mundo, pero hindi sa kapayapaan, sa digmaan. Lumabas si King Cyrus. Naghari siya sa buong mundo, nakontrol din niya. Kinuha rin niya yan sa digmaan, pero yung kapayapaan hindi. At pagkatapos ay tinatawag na Grecian Empire, Alexander the Great. At ang ikaapat, the Roman Empire. Pero sa ganung paraan, yung kapayapaan di pa rin makamit ng tao. Then, ba't di natin subukan ang matagal nang sinasabi? Kasi nga ito, sports lang. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Hindi tayo pupersahin ng Diyos. Ang kailangan natin, pakikipagkasundo. Kaya kung sa plano't layunin ng ating Panginoon Diyos, pasisimulan natin sa ating sarili, ikaw ay magliliwanag, damay ang mga nasa paligid mo.
Masusumpungan din nila ang kapayapaan ng kapanatagan, pero hindi sila pipilitin ng Diyos. Gaya ko, tagapagsalita lang ako. Nakikita ko lang yung sigaw ng mga kalooban ng maraming tao na minsan dinadaan na lamang sa awitin, gaya ng impossible dream. To fight for the right, kung ano yung matuwid, tama at mabuti. The heavenly cost, nang ibig sabihin, makalangit na tawag ng ating Panginoon. Kaya maraming bagay sa mga usaping ito, isa lang po ang susi. Walang iba kundi ang ating Jesucristo. Salamat sa pagse-celebrate ng mga panahong ito, ang pagsilang ng Panginoon, bagamat sa banal na kasulatan ay summer season, at ako na may naniniwala doon dahil nasa labas ang mga pastol at pinapastol nila yung mga tupa. Sapagkat sa araw hindi pwede dahil mainit. Kaya sa gabi nila inilalabas. Kaya kung panahon ng pagyayelo, hindi nila ilalabas yun. Kasi malalamigan naman ang mga tupa. Kaya tamang-tama lang yung panahon na kung saan nung gabing yaon ay pinapastol ng mga pastor yung kanilang mga tupa. Nang gabi nagpakita sa kanila ang anghel at ang hukbo ng mga anghel na umawit nga at nagsabing luwalhati sa Diyos, sa katastasan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Sa pagsilang ng ating Panginoon, ito po yung mga para sa mga taong humahanap ng kapayapaan. At diyan sinasabi na magsisimula sa atin, the new one just began. Mangyari sa atin yon at mangyayari yan sa mga taong humahanap nga ng kapayapaan. Ang sabi rito sa aklat ng Isaiah, sa ating pong tingnan yung chapter 9 verse 6, ganito sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sabihin, Pangulo ng kapayapaan. Bakit hindi yung ating Amang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ang maging Pangulo ng kapayapaan? Ang ating Ama na nasa langit, upright and just, matuwid siya. Kung anong ginawa ng tao, ginagalang din lang yon ng ating Panginoon Diyos. Pero dahil nga sa magiliw na habag ng ating Panginoon, ito yung collateral damage, ang sakripisyo ng anak, na tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya yung anak ang may karangalan na tumanggap ng tinatawag na Prince of Peace, Pangulo ng Kapayapaan. Sapagkat siya ang gumanap para ang kapayapaan ng tao at ang kapayapaan ng ating Ama sa langit ay muling magkaugnay sa kasalanang pinasok ni Eva at ni Adan, at ang kasalanan ang nagpadilim sa buhay ng tao. Kaya dahil dito ang pagsilang ng ating Jesucristo mas malapit, mas maganda, na eto na nga ang manunubos, ang kapayapaan ay matatatag na sa ibabaw ng lupa. Pero ang malungkot, hindi po siya tinanggap ng mga Israelita. Tinanggap din po, pero sa mababang porsyento. Majority, ang masakit talaga kung paano nga tatapusin ang kautusan at lilipas ang kautusan at papasok ang bagong tipan. Yan ang napakahirap. Kaya hindi po pwede yung katwirang wag mong baguhin ang lendero ng iyong kapwa. Ito po yung mga muhon. Sadyang babaguhin ng ating Panginoon ang kanyang mga kautusan ay gagawing lubos kusa, higit kaysa kautusan. Kaya tama naman po yung sinasabi ng maraming mga ngaral na huwag baguhin ang lendero na yung kapwa. Yun ay sa usapin ng pangangamkam. Sa usapin yun ng panlalamang sa kapwa. Pero sa usapin na ikabubuti ng lahat, hindi po natin pwedeng ilagay doon yung pagbabago ng lendero. Sapagkat talagang babaguhin ng ating Panginoon ang lumang tipan, papasok sa bagong tipan, at ito yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Jeremiah chapter 31,
verse 33 to 34, makikipagtipan siya ng panibago. Kaya yung lupang tipan, lilipas talaga yon, at ang bagong tipan, ito yung iiral, at yun ang hindi natanggap ng bansang Israel hanggang ngayon. Kaya sila, nananatili sila sa kautusan. Kaya sabi ng ating Peso Kristo, sana makasap nila. Yung Matthew chapter 11 verse 28, o Matthew 11 verse 12, na sinasabi ron na yung kautusan o ang mga propeta hanggang doon kay Juan Bautista. Matthew 11:12, mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararas. Sapagkat lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nangangahula. At sabi rin dito sa aklat ng Lucas chapter 16, verse 16, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay pangangaral at bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ngunit lubang magaan pa ang mga wala ang langit at lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Hindi inaalis ng ating Panginoon ang kautusan para limutin at talikdan, kundi upang i-upgrade o maging lubos. Nang ibig sabihin, napakaganda sa loob ng tahanan yung may kanya-kanyang kusa. Hindi dahil sa utos. Gumagawa dahil may kusa. Ang tao na gumagawa na may kusa, may mabuting kalooban. Dahil tingnan mo ang mga taong gumagawa dahil sa utos, mabigat niya sa loob nila. Ako po, nakaranas din po ako sa construction. Ang sisipag po ng mga trabahador sa construction pag naandyan yung engineer at saka yung may-ari. Pero kapag wala yung foreman, walang engineer at wala din yung may-ari, diyan mo makikita kung sila ay gumagawa ng karapat-dapat na kanilang paggawa sa kanilang trabaho. Kaya ito yung nais ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng tao. Lumabas tayo sa kautusan, hindi para pabayaan ang kautusan, kundi ito ay gampanan ng kusa, walang utos. At yun ay mauuwi sa righteousness at holiness, at yan ang sinasabi nga ng aklat ng Jeremiah chapter 31 verse 33 to 34, ang bagong tipan matatatak sa puso at isipan. At inulit yun sa aklat ng Hebreo chapter 8 verse 10, Hebreo chapter 10 verse 16. Ang kautusan na andito na sa puso, nakatatak na andito na sa isipan, nakatalak na yan sa isipan, at yun lang yung righteousness and holiness. Kaya kung ang gawa ng tao ay naandon, nakapaloob sa righteousness and holiness, wala talagang tigmaan, wala talagang argumento. Kaya sana, ngayong Pasko, bagamat sa Bible, hindi ko po nakita yung salitang Pasko. Paskwa meron. At ang Paskwa, ang isinasaad doon, yun yung sila'y naroon sa lugar ng Ehipto na sinabi ng Panginoon Diyos kay Moises, dadaan sa gabi ang kamatayan. Kaya ganito ang gawin ninyo, kukuha kayo ng isang kordero sa tupa o sa kambing, at inyo itong papatayin, at yung dugo ilalagay nyo sa planggana, at yung dugo niyan ng kordero ipapahid nyo sa hamba ng mga pintuan. At kakainin nyo yung laman ng kordero. And then, pagdaan ng kamatayan, ang pinakantanda na walang kamatayan darating sa inyo o walang salo. Pag nakita ng kamatayan, ang dugo ng kordero na naandun sa pintuan ng inyong bahay, walang salo o kamatayang darating. Kaya yun ang nangyari sa lahat ng tahanan, bahay ng mga Ehipto. Tao man o hayop, merong panganay. At namatay ang lahat ng panganay. Kaya dahil doon, yun ay sinabi ng Panginoon, ito yung Paskwa ng Kordero. Relatedly, ang dugo ng Panginoon Jesucristo, yun ang makita sa ating buti, sa mga pintuan ng ating mga puso. Then, wala nga papasok diyan ng mga salot o kadiliman. And then, yung dugo ng kordero, sinasabi na yan ay Paskwa noon, Paskwa. Pero ngayon, meron tayong pagdiriwang sa pagsilang ng ating Jesucristo, Pasko naman.
No, bagamat hindi magtugma-tugma, parang ang puzzle. Napakaganda ng awitin ni John Lennon, pero kabahagi yan ng puzzle. Pero kung maunawaan natin ang katotohanan at kalooban ng ating Panginoon, makikita natin yung damdamin ng awiting. So, this is Christmas. Nang ibig sabihin, kailangan lumabas personally sa ating buhay. The new one just began. At ikaw yun, ako yun, at yan ang awiting Pilipino, bagong taon ay magbagong buhay. After that, after nitong Christmas, papasok ang bagong taon. At kailangan nga natin yung awiting yon na sinabi, the new one just began. Stop the fight. The war is over. And the war is over if you want it. Kapag naunawaan mo ito at maunawaan mo na ang ating Panginoon Jesucristo ang magbibigay ng lubos at ganap na kapayapaan sa buhay ng tao, simulan natin sa ating sarili. Kasi di natin mapipilit ang ating kapwa. Hindi tayo kayang pilitin ng ating Panginoon Diyos. Ipapaalam lang sa atin ng ating Panginoon kung ano ang kanyang plano, kung ano ang kanyang layunin. At pag nakita na natin ang katotohanan, pumasok tayo doon sa loob ng katotohanan. Pero kung ayaw natin pumasok sa katotohanan, hindi po natin makikita yung buhay. Hindi po natin makikita yung kapayapaan. Kaya sabi nga dito, if you want it, sabi pala sa awitin ni John Lennon, if you want it, kung gusto mo na matigil na ang digmaan, simulan natin sa ating sarili. The new ones just began. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, the way of peace, binabanggit na ng banal na kasulatan. I am the way, the truth, and the life. John chapter 14 verse 6. Ang Panginoon Jesucristo ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, at lahat ng iyon pawang katotohanan. Kaya kung matatanggap natin yung mga bagay-bagay na yon, hindi po sayang ang pagparito natin sa ibabaw ng lupa. Naging kabahagi tayo sa paggawa ng Diyos at naging kabahagi tayo para sa ating kapwa na makita nila ang liwanag, ang daan patungo sa buhay na nagmula o buhay na pinagmulan natin, ang buhay na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Tayo po yung mga hininga ng ating Panginoon. Sa Kanya rin tayo babalik, pero sana hindi tayo babalik para hatulan, kundi tayo babalik upang tayo'y parangalan, dakilain, luwalhatiin din ng ating Panginoon. Dahil sa ibabaw ng lupa, tayo ay nagtagumpay. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon, kapayapaan nawa matanggap ng ating bayan, ng ating bansa, ng bansang Israel, at bawat bansa na mahanap ng liwanag at katotohanan. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan, magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin.